Hello, welcome back mga kaparikoy, mga kaparikay natin dyan. Isang mga sulok sa bansa. Okay, dito na naman tayo sa isang segment nating pagluluto. Kusina ni kaparikoy ito. Ngayong araw na to ay magluluto naman tayo ngayon ng kakaiba ito, pang breakfast. So, kailangan lang natin ay ayan. So, ito lang ang kailangan natin muna sa breakfast natin. Mozzarella cheese. Yan. $5 lang ito. Then spinach para mas healthy pa. 4 na itlog. Tapos kamatis. Since wala naman tayong cherry tomato ngayon, yun na lang yung gagawin natin. Okay? Mga kaparikoy, ngayong umaga na to, ang breakfast natin ay egg with spinach. Okay? With mozzarella on top. Ganon katindi ang ating breakfast ngayong araw na to. Tara, umpisahan na. Ayan, so huhugasan lang natin ang isang bunch ng spinach at ang 4 na itlog ay nakahanda na din. Babatiin natin yan. Hindi na pala kailangan batiin pala. So ipapakita ko na siya kung paano. Ayan, so bali ang kailangan lang natin gagawin, since na nahugasan ko na yung bunch ng spinach, ay kailangan lang natin chop-chopin ito. Okay? Then alam nyo ba, ito ay air fryer natin. Hopefully sana may nagawa na nito or ano. So palagay ko naman ata ay hindi natin alam kung ilan pa lang nakagawa ng ganito. Ayan, so tapos na ang ating pag-chop ng spinach. Then ang gagawin naman natin ay itong mozzarella ay i-grate natin. So ano pa bang hinahantay natin? Kundi umpisa na natin i-grate yan. Pala, may grater tayo dito. Pwede kayong gumamit ng mozzarella na na grate na. Pero mas maganda ngayong mosa na mapili nyo na yung na grate na. Okay? Para na-grate na natin ang ating mozzarella. Okay? Sarap pa man din ito. Then, ang susunod natin ay kamatis. Wala tayong cherry tomato. Cherry tomato sana masarap nito. So, hindi naman na kailangan. Okay. So, yan ang lahat ng mga ingredients natin. Yan lang. A few moments later. So, tapos na at na-chop na rin lahat ng mga ingredients na ating dapat gagamitin sa ating breakfast menu. Okay, so ipa-prepare natin yung air fryer na kung saan yun ang gagamitin natin. Yan na. So, kukuha lang tayo ng parchment paper at ilalagay natin dito sa mismong ng air fryer.
Ayan, so preparation na. Lahat na. Ito na yung parchment natin. Diyan natin ilalagay. Yung, hindi na natin kailangang ibabati yung itlog. So, spinach, cheese, tomato, itlog. So, lalagyan natin ng grasa yan. Okay? Ayan, so hindi naman natin kailangan pahirapan ang ating sarili. Napaka-easy lang itong gagawin natin. Since nalagyan na natin ang pinahira na rin natin ang butter yan. So, napakadali lang. Ilalagay lang natin yung itlog muna. Dito. Huwag kayong matakot yan sa itlog na yan. Dahil ganun din yan. Yung pagkaluto niya, itlog pa din yan. Okay. So, yun na yung itlog na yan. Alam mo, dadagdagan natin ng itlog. Gagawin pa nating 6 yan na itlog. Kasi ang laki ng air fryer ko. Hindi ko naman expect na So, dadagdagan natin ng itlog. Marami pa namang itlog din dito. So, dagdagan pa natin ng 2 piraso pa. Pero kung maliit lang yung nyo, 4 ay yun na yung pinaka-regular talaga niya. 4. Okay? Tanggalin natin tong to kaya siguro. So, yan, nakikita nyo na. So, ganun lang gagawin natin. So, isahin mo lang ng bahagya yan. Hindi naman lahat. Ganun lang. Para sa ganun hindi siya pero yung yellow niya ay nandun pa din. So, napakadali lang gagawin natin. Ilalagay nyo lang tong spinach. Okay? Ilagay nyo lang yung spinach na yan. Okay. Yeah. Then saka nyo ngayon lalagyan ng cheese. Yung cheese. Napakasarap nito mga kaparikay-kaparikay. Pag naluto to parang akala nyo pizza. Look at me. Yan. Mas maganda kung huwag nyong tipirin ang nyo, cheese nyo. So, ganun lang siya kadali. So, yan na. Isasalang natin ng 10 minutes sa air fryer. Ito. Okay. So, tara. Samahan ko kayo para isalang ito. Air fryer natin. Air fryer natin yan. 400 degrees. Okay. Kailangan babaan natin muna ang temperature. Baka masunog. 200. Yan. 300 degrees Fahrenheit. So, within 10 minutes, ay luto yan. Okay? Start. Yan. So, bali hantayin lang natin. So, 10 to 15 minutes ay luto na yung breakfast natin. So, bali ulitin natin. Ang ingredients nito ay spinach, mozzarella cheese, cherry tomato, or Roma tomato. Then, yung 6 pieces of eggs. Then, dapat 4 pieces lang talaga dapat kung dito nyo na ilalagay sa maliit lang. Pero since na malaki ang air fryer natin, kaya dinamihan ko na rin yung itlog. Okay? Yan. So, bali malinamnam ang kinakalabasan ng ating breakfast menu na to. Malinamnam ang lasa niya dahil sa cheese, mabango. Then, pantay ang kanyang
alat at saka pagiging creamy niya kasi dahil sa itlog at saka yung kamatis. So magandang magandang breakfast dahil nandun na lahat, kasama na niya. So may itlog na, alam mo na, instead na ipiprituin nyo pa yung itlog, hindi na. So nandun na yung itlog, so ang lalabas na parang pizza. Okay, covered with cheese ang lalabas nito. Yo. Sa mga nagtatanong kung pwede bang halimbawang wala kayong spinach, pwede nyo bang gawing malunggay yan? Pwede. Pwede nyo nga gawing alugbati din eh. Okay? So basta gulay ang ilalagay nyo. Wala lang problema doon. At kung wala naman kayong wala naman kayong cheese. Sa bagay, hindi naman kasi uso sa atin yung cheddar cheese ang Pero alam ko may mga mozzarella din. So, bali, sa mga dagdag lang sa mga kaalaman, kung ito yung niluluto natin na breakfast ay pinaka-basic lang ito. Pinaka-base niya ay itlog lang. So, doon sa itlog na yon ay mag-create kayo ng iba't ibang klaseng ingredients o toppings gaya ng isda. So, kung may salmon kayo, pwede rin yung salmon. Kung tuna din, tuna flakes, ay pwede rin yung tuna flakes. Pigaan nyo lang na maigi ang tuna flakes. Then, ilalagay nyo doon sa itlog, then spinach, then cheese. So, ganun ang mangyayari. Kung ano pa bang isda sa atin na pwede nating ilagay. Basta, kung wala kayong salmon, malalaking isda na tuna, pwede rin. Yeah. Sa mga ganun. Spinach, huwag kayong mag-alala. Kung walang spinach sa inyo, wala rin problema. Malunggay, pwede yan. Alugbati nga, pwede rin. Oo, para lang magmukhang ka-healthy ang ating breakfast, di ba? So ginawa natin tong breakfast na naman na to na simple at napakadali lang. Yung kumbaga isang tingin mo pa lang ay sa paligid ay meron lahat at available, di ba? So ang sinasabi ko nga sa inyo, hindi natin kailangan gumawa ng recipe na wala naman dyan sa paligid. So, kailangan yung nandun at available siya sa lahat sa market at hindi kayo mahihirapan. Ganun lang ka-isis. Gawing simple lang. Okay? So, tapos na ang ating ginagawa. So, yan ang magiging itsura niya mga kaparikoy. Ayan. Okay? So, haunin na natin. So, hihiwain lang natin mga kaparikoy. Parang pizza lang din to. Kasi sabi ko nga sa inyo, yung mozzarella kasi, ang nagdadala niya ng napaka-creaming lasa. So, ito yung magiging niya, postura niya. Yan. Okay? Ayan. Okay. So, sarap ha. Yeah. Okay. Here you are. Okay. So, yan na. So, ayan. Ayan, mga kaparikoy. Kita nyo naman. So, parang ang gawa talaga, parang naging pizza siya. Kasi dahil sa mozzarella niya. Pero spinach siya. Ayan, nakikita nyo yung niya. Ganyan dapat ang quality na lalabas siya. Yan. So, bali yung base niya ay itlog. Ang kinalabasan niya, ayan o. Imagine nyo kung malunggay yan ang ilalagay nyo. Panalo din. Siyempre yung mozzarella ay maalat. Diba? Malinamnam. Maalat, malinamnam. Tapos plus, yung magre-reduce ng lasa niya ay yung kamatis. Mas lalong sumasarap. Diba? Kompleto na lahat to.
Kung meron kayong tinapay, pwede nyo ipapalaman. Diretso na. Lagyan nyo lang ng thousand dressing. Napakasarap. O mayonnaise ketchup. Yan ang the best. Ayan. So maraming salamat ulit sa inyong pagsubaybay sa aking mga kwentong Buhay Canada. Kaya dito lang sa Buhay Canada!